Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung panghuling battle na re-reviewin natin sa quarters ng tournament. So ano na lang, last 3 battles na lang. Last 4 kasama to. Okay? Pero looking forward na tayo sa dalawang semis, 'di ba? At yung finals. So looking forward na tayo doon kasi after neto papasok na tayo sa semis ng tournament at nakaka-excite kasi ano pa yung bagong magagawa ni Tolitz at ano pa ang mapapakita ni Treb, 'di ba? Yun yung yun yung question doon. Tapos dito naman si Val is waiting na, which is sobrang naging classic ng battle niya kay Jabo. Uploaded na yun sa channel natin. Panoorin nyo kung gusto nyo panoorin. At ngayon, kung sino man yung mananalo dito, makakaharap ni Val sa semis ng tournament. Kaya wag natin patagalin. Nucli versus Yenom. Tangina. Actually, on paper, pwede mong mabigay kay Nucli to. So, bakit? No? Kasi, sa past performance ni Yenom, pababa yung naging energy niya. Diba nga yung round 3, naging naging sloppy. Hindi naging ganun ka-epektibo. Yung last na battle na ni-review natin kay Yenom. Sinukli, malinis. Although, hindi ganun kalakas yung mga binibitawan niyang punchline sa huling nakalaban niya. Sino ba yung huling nakalaban niya? Hypoplastic. Ayun, siya yung nasabihan ko na na effective yung style ni Hypoplastic pero nagkaroon lang ng choke. Si Nucli naman hindi siya effective dun sa style ni Hypoplastic pero nevertheless still a win is a win. Kanya talaga yun. Then kay Yenom tsaka kay Jad hindi naging ganun ka-epektibo si Yenom dun sa, 'di ba? Sa round 3 na panood naman natin 'yon. So ayun, 'di ba? Sobrang kontrapelo nung ng bawat isa kasi in terms of performance. Kaya ngayon, magandang redemption to para sa sarili nila kung paano nila itatawid yung quarters, 'di ba? Para makapunta ng finals. Kaya game. Si Nucli, unang battle para kay Nucli, 5 judges natin, one up tournament. Let's go! Game! Pina-adjust niya yung laban kasi kinapos sa preparasyon. Riso na mga tulad mo na cancer. Imbis makipaghabulan at mataya, mas pinili mo mag-timepers para sana mga multi mo at pang todas mo na rhymes, sir. Kung hindi mo kayang pagtugmain ang iyong oras bilang rapper, trauma after tong si brother, tiyak tong deputa bigte kasi mapapabago mo yung pecha pero yung resulta hindi. Okay. Iniingat-ingatan mula pa motos hanggang 1-up. Ito na yung malakas parts. After plastic na puro trash talk at nagkakalat na as fuck. Ngayon dito naman tayo sa naglalakad na trash bag. Pero wag ka, nakapag-pedestal na yan. Aba nice try, kaso di na siya tambay. Kaso balita ko nilakad ka lang ng kuya mong si Wanlay. Tingnan nyo, awigo, speaking of Wanlay, pag ito nagsinungaling, bugbog agad, wala nang pali-paliwanag. Ano sad life, Chong? Malamang sa itim mong yan, paano mo sasabihing white lies yun? Ang itim mo nagago, pero sa kalinisan siya daw ay certified. Kaso pag nagsusuot ka ng puting damit, nagiging dirty white. O wag mo i-deny, Laban mo kay Good Kid, yung damit na lilimahid, talagang kadiri na yung kutis. Yung itim nito may pagkamat.
Oo, masyadong madungis. Baka napipikong ka na. Gago, uwi na. Ganto itsura pag umitim si Nobita. Hindi nagluta ang kailangan niyan, hustisya. Mukha kang probinsyanong walang probinsya. Kasi tingnan nyo yung itsura ay malapit-lapit na sa Monggi. Kapag may bisita kayo sa bahay, hindi ka sinasabihan pogi. Kaya't hindi na nakakapagtaka kung ba't malumbay ang kanyang sex life. Paano pag naghahabat yan, palaying twice, naghihilod lang sa west side, gumagamit pa ng bread knife. Gumagwapo ka lang sa asawa mo, kapag lumaklak siya ng SMB, mukha kang Franklin Miano na walang MSB. Di ka bagay magdrama sa battle. Bigkas kay GK, kasi ano bang pinagkaiba natin? Ikaw babad sa net, ako sa tag-init. Kitang-kita naman namin. Nag-aasam ka magpaputi. Anong gusto mo? Yung dark light? Nagtag-init na ulit, puta. Ang dami mo ng backlog. Ano, puro patawa? Puro hangin na malamang ng tiyan? Iindahin mo yan, gago, hanggang tuluyang bumigay. Huminga ka. May susunod pa ako na round. Di ka pa pwede dumigay. Okay. So, as expected, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, napanood natin yung na-review natin, 'di ba? Na-review natin yung battle ni Nuclei kay Hypoplastic. Ito, real shit lang, no? Since tapos naman na yung battle na yon, kung hindi nag-choke si Hypoplastic doon, possible siya yung siya yung mag-advance dito sa quarters, no. Props kay Nuclei, hindi ako hater or what, pero nakukulangan talaga ako sa mga punchlines. Kasi feeling ko yung hindi nagpe-pay off yung mga setup niya sa mga punchlines niya. So magse-set up siya ng ganito, naka 4-bar set. Tapos pagdating sa pinaka-punchline, hindi ganun kalakas yung yung dating. So ayun yung nakita ko kay Nuclei sa first round ng tournament, at ngayon first 3 rounds 1, 2, 3 niya against sa Hypoplastic, ganun yung napakita niya. Tapos syempre ako nag-expect ako ng mas epektibo na Nuclei, pero still ang lumabas is yung katulad na performance niya dun sa Hypoplastic, no. So ayun, para sa akin hindi ganoon ka-epektibo yung mga sulat ni Nuclei para kay Yenom. Masyado nang naging gasgas na angulo yon kay Yenom. So I'm looking forward sa pagiging creative ni Nuclei. Diba? Kasi gasgas, ilang beses na natin napanood si Yenom at yung mga ginagamit na angulo sa kanya. Yun at yun din Although wala pang nameplay, pero I think rounds 2 and 3 darating yun. Diba? Tapos yung one up ni Yenom sa pedestal, yung maitim, masyado nang yun, para sa akin masyado nang gasgas yun sa mga past battles ni Yenom. Kaya para sa akin hindi ganoon ka-epektibo si Nuclei dito. Yenom, pakinggan natin. Yenom, let's go! Ang corny, gago. Real talk. Ang corny mo, puta. Anong one lie? Pag sinunta kita ng black eye. Yo, game? Yeah. Last month pa sana, battle natin Kaso bigla akong pina-adjust. Pinalampas yung wedding namin nung April ay pina-atras. Busy sa hustle at cash. Tatay, asawa, may business at plus. Ngayon ka makipagtagaan sa akin sa dami ng slash. Last battle ko si Jad. Bigay yun. At inamin ko sa kanya. Alam nyo nakakadismaya? Utang ina, nanalo pa. Eto, tanong lang. Di naman sapang iinsulto. Anong pakiramdam ng tatalunin ka ng tao na gusto rin matalo kasi? Parehas tayo nag-propose para sa mahal nating dalawa. Simpleng effort na alam natin na makakapagpasaya. Yung surprise, nilagay sa box para nakakabigla. Pagbukas na sa akin, gold ring yung sa'yo, gagamba. At inusto ko to sa Facebook. Puta, dismaya ako. Yung profile picture nasa gubat, tapos ang labo. Sinuzoom in, zoom out ko pa kasi nga nakaka-curious. Tapos yung mata ko, ginaganto ko, baka may Papa Jesus. Kasi sa tanay, mabundok. Meron lang akong ibabagi. Magaan ka daw na sinuman. Marami na nakapagsabi. Pag tinitake mo daw yun, walang epekto. Puta ang grabe.
Pagdampot, wala nang hugas-hugas, sinubo agad yung tae. Pagbago sa bibili ng mga pang-forma. Kaya tawa ko dun Yung Heinmans na Lucia, pinapartner mo sa Tokong. Yung violet na checkered. Yung sa hita magpepek. Sabay outfit check. Tanay represent. Tanay represent. Kasi gangster to sa bundok. Puta, ayos ka gago. Sino OG mo doon ha? Encanto? Yung kapatid mo tuloy, nililigawan na ng duwende. Nakikita silang dalawa sa may puno ng balete. At yung tatay ko, nakatama raw FX. Yung gulong laging bago talaga. Balita ko, nakatama raw din kayo 4 paa, pero di yun nakakatawa. Naknamputang ina ka, yung tama raw na sinesetapan nyo pa. At umaas ta nakakaala mo nasa tuktok na. Nagpipiling heavyweight, malambot naman mga suntok niya. Andito ka sa flood, na kung saan malulunod ka. Andito ka sa flood, na kung saan malulunod ka. Nagpipiling big fish dito, gago, taga-bundok ka. Time. Diba? Simpleng atake para kay Yenom, pero nakita ko yung difference ng style, delivery at content. Sabihin natin mas agresibo si Yenom in terms of delivery tsaka performance, no? Ang pasunggab yung approach niya unlike kay Nucli na diretso lang, tapos paano ko ba explain? Basta feeling ko ang pakiramdam ko noon dire-diretso lang yung performance ni Nucli. Walang bigat, hindi ganun ka-epektibo yung mga suntok niya. Kay Yenom, ganun yung na-feel ko doon. Kay Yenom naman, nakita niyo yung yung presensya, naramdaman niyo yung presensya. Agresibo, tapos yung atake niya is pasunggab na. So ganun, magkaiba, 'di ba? Kalmado yung performance ni Nucli, kay Yenom naman is pasunggab. So doon pa lang sa performance, makikita mo na lamang si Yenom doon. Content, lamang din si Yenom sa content kasi panood natin na iba't ibang elements yung pinakita niya. Andun yung jokes, nakakapagsingit siya ng mga jokes doon. Andun yung mga bara, andun yung reference na in-adjust, yung laban, something. Diba? So, content, writtens, Yenom. Effectivity, malamang Yenom pa rin, no? Kasi ang ganda ng mga reference niya, effective kay direkta kay Nucli, kaya sobrang epektibo nun. Diba? Solid na, feeling ko ito yung pinakamalakas na round 1 ni Yenom sa dalawang battle. Sa last battle niya against Jad. Ito yung, kung ikukumpara ko yung round 1, malakas tong round 1 ni Yenom. Sana pataas yung performance niya, hindi maging pababa. So, kanya yun. Bigyan natin ng 8-7 na score in favor of Yenom. Malakas yung round 1 ni Yenom, pero I think kulang pa rin yun. Looking forward ako sa mas malakas, mas epektibo na Yenom in terms of performance. Pero this time, Yenom yung round 1, 8-7. Let's go! Kina pati yung forma ko nito ni Bessie. Talagang tinira, ready na ready. Makakabili at makakasuot ka lang nito kapag nagpasabay ka kay Sehi. Kaya pala pinadjust. May event pala siya nun. FRBL din meron. Masyado ang pabibo. Itong hindi alam ang uunahin na mauunahan ngayon dito. Dinamay pa yung aking girlfriend. Nitong hampas lupa na Timawa. Pasalamat ka, di ko sinama sa content yung kabaris mong hawig ni Diwata. Nasa quarters ka na, Brad. Magpakita ka ng husay. Yenom, money. Isa na namang wak nakakaumay. O, diba? So, sabi ko sa inyo expected na natin yan bago tayo mag-start sa round 1 ni Yenom. Diba sabi ko, hindi pa tayo nakarinig ng mga nameplay, pero I think darating yon kasi ayun lang din naman yung makikita na angulo kay Yenom diba? So Yenom, money given, diba? So ayun, dumating na, diba? As expected. Nasa quarters ka na, Brad. Magpakita ka ng husay. Yenom, money.
Isa na namang wak nakakaumay, pues aabutin masaklap bago pa humantong sa hukay. Ngayong may perang kaharap, makikita niyong tunay kong kulay. Round 2 game. Kasi siya, si Yen Omanya, pinangalanan ka na pera kasi sa kahirapan ikaw ang mag-aahon sa kanila. Kaso lamang king ina, kada sandok mo daw sa kaldero, puta umiinda sila. Kasi ang lakas mo daw lumamon, pare alamat ka. Hindi pera tinutukoy pag sinabi kong tong yen palapad na. O wag ka nang sumabat pa. Kasi Yen palabad sa na. pera ng hapon, ang kanyang ngalan na dala. Isang rapper na ang hain, laging hilaw at malata. Pwes tila tsunami sa Japan, ang mangyayari malala. Makikita nyo tong yen, nalulubog na sa baha. Ano, puro yen ba sa rounds? Nawawalan na ba ng sense yun? Inulit-ulit na yung angle, di pa ba gets yung intention? Pati kayo ay iinda sa mga barang mamimension. Ngayong puro pera sa sirkulo, mararanasan yung inflation. Speaking of inflation, tahimik lang. Speaking of inflation, lahat tayo ay apektado sa pagtaas na nangyayari. Ako sumali pa sa turna at dito nagbakasakali. Bukod sa respeto at papuri, hangad ay cash kung maaari. Sinaulo round para sa pera. #scripted takoyaki. Chinat ka ni Arik para mag-try out. Talaga, yun pa yung hinaype mo. Anong sabi niya? King ina mo inom, mag-try out ka, magre-retire na si Zaito. Hanep ka na po yan. Samantalang alam ng iba kung anong klase ka panoorin. 5-0 mo si Ahento, pero hindi mo dama yung moment. Pinakamahinang laban yon sa pedestal. Base doon sa comment. Di ba pinaratangan mo si X? Pwes itong nagtuturo, siya naman ang aakusahan. Hoy, sinita ka na ni Good Kid sa magalang Mabuti nga sa'yo yan. Ultimo walang muwang na bata, nagagawa niyang ilaglag. Batang hindi pa marunong maglakad, tinakbuhan mo na agad. Yung akala niyang magraran, di man lang tumakbo sa utak. Para masabi mo rin na minsan tumakbo ka rin sa isip ko. Same meaning, nak ng pota. Editable nice. Ideya ni mo, 3 ni Ropa. Konting bago lang sa rhyme. Sumusobra ka na po ha. All in all pa lang live. Sarap kotongan nito kumukota sa mga quotable line. Kulit ng ano, ng medyo watak yung yung mga punto ni Nucli. So hindi ito yung ina-expect ko kay Nucli, no? So nag-expect ako ng mas mataas na performance. Nag-expect ako ng mas mabibigat na punchlines kasi quarters na to pa semis na So para sa akin medyo kalat yung yung mga references niya. So sa akin lang naman, para sa akin lang. All in all pa lang live. Sarap kotongan nito kumukota sa mga quotable lines. Binanat mo ay dirty tol. Binanat mo ay dirty tol. Goma-goma, strategy. Kaya pala to flexible kasi yung kaso robbery. Sige, nakawin mo na free. Kung paano nila ako sinita. Na kesyo hindi nakaka-proud mga tinalo ko. Yan ay nakakairita. Gago, yan ay hindi sampal sa akin. Yan ay sampal sa kanila. Kaya't galingan mo magbida. Hindi magaya sa iba. Bigyan mo ko ng rason para ipagmalaki ka, tang ina ka. Orang ba? Okay, maganda yung maganda yung goma, stretchable, robbery. Yan, maganda yon. Diba? So, bandang dulo, last 8 lines ni Nucli, dun pa umangat. Pero, I think, huli na. No? Huli na yon. Medyo nakulangan ako na natagalan ako sa pagkuha ni Nucli ng momentum. Medyo nung una kalat yung mga references niya. Feeling ko hindi talaga yung tumatama. So, ayun, sabi ko hindi ito yung ina-expect kong performance ni Nucli. So, nag-expect ako ng mas mataas, mas magandang mga punto for Yenom, creative na Nucli na ibang angulo naman yung gamitin niya. So, I think ayun yung mga nakita ko. Ayun yung mga kulang. Tapos yung napakita ni Nucli is same dun sa performance niya kay Hypoplastic. Yun. Yenom, pakinggan natin. Para kay Yenom, let's go!
Ang inin to, gago ba to? Pagmamalaki, hanggang leeg mo nga lang ako. Ito, game! Game? Yeah! Shinare niyo yung poster at si kapatid Nathaniel, tinag ako bigla. Yung mga comments, congrats. Pero yung Lawrence, iba. Pwepetan ka daw ng kaibigan niya. Pag natalo ka, sikapin mong manalo ha. Baka mapitan ka. Ayos din pala pustahan sa tanay, no? Tapos yung multo, ginawa mong multo. Hanap yung creativity. Pinatunayan mo lang gago na isa kang Casper wannabe. Magkaleeg lang kayo. At wag mo nang itanggihan. Nung hiniwa ka sa leeg, nabawasan lang. Hindi ka ng nanay mo. Gago. Yung kumadrona, yung hilas. Okay. Hindi ko na-expect yung punchline. Yung joke. Okay, natawa ko doon. Magkaleeg lang kayo. At wag mo nang itanggihan. Gago. Nung hiniwa ka sa leeg, nabawasan lang. At nung inikiri ka ng nanay mo, yung kumadrona, yung hila, sumobra. Yung ibang baby, pagpapaluin na sa pahinahawakan, di ba? Ikaw sa muka. Sa tanay, yung init, grabe na. Nakakapaso talaga. Minsan na lang kayo mag-halo-halo. Semento pa. At pati sasakyan ng kalaban. Ayos ah. O hindi. Babaw naman nito. Remind ko lang ha, may paatama raw nyo. Pero yung tama raw nila, all but still, running good condition, naka-gold balls din. Ito, real talk. At alam ko lahat kayo mali. Okay. Parang nabasa ko na yun sa Facebook. Parang nabasa ko na yun. Hindi ako, sure ako nabasa ko na yun sa sa Facebook. Tama raw FX, tapos yung tama raw na na kalabaw ba yun o something. Tapos ayun, may mga lowered na tama raw, tapos basta yun. Nakita ko na yun sa Facebook. Tama raw nyo. Pero yung tama raw nila, all but still, running good condition, naka-gold balls din. Ito, real talk. At alam ko lahat kayo maniniwala. Umitim ka lang ng konti, kamukha mo si Diwata. Diba? I-claim mo, sayang. Magtayo ka rin ng parisayon na maganda. Total, nasa tanay ka, gawin mo sahog, gagamba. Tapos yung Gago. may ito sa multing gagong to eh. Tapos yung breading, ginawa mong breeding, galing. Pati yung pinapakulo sa takure, pinagulong niya rin. Anong tawag mo doon ha? Boiling. Basta naka-multi-pating, kahit di nahambing, pasaring magaling malalim, boom, multililing. Kaya tong sinukli, pabigat talaga. Kadalasan yung sinukli nakatago sa bulsa. Ano sasabihin mo ha? Yung sinukli pwedeng papel. Matabel talaga. Tandaan nyo kailangan ng palitan tong sinukli lalo't pumapapil na. Kasi tong sinukli, tutupiin sa gitna. Sa kamao ilalagay, total pumapapil ka. Putang ina mo. Ulit. Kasi tong sinukli, tutupiin sa gitna. Sa kamao ilalagay, total pumapapil ka. Putang ina mo. Sinukli. Tinupi. Kamao. 5. Wag kayong magulo, aba. Chinecheck ko lang tong sinukli nyo kung kumpleto ba. Kasi nakaraang battle ko. Nice. Hayaan yung bayaran ko kayo. Ngayon todo ko, ibibigay ko ng buo. Sinukli, laban sa pera. Peso, dollar, ating rate shot. Di nyo na kailangan pambilangin tong sinukli. Keep the change. Sayang. Para kayo, let's go! At na. Sabi na nga ba, hindi choke yun eh. So, buti hindi ako nahuli sa patibong na yon. Lagi akong sa lahat ng mga nare-review natin na merong fake choke, lagi tayo nadadali doon eh. Pero ayun, it's a fake choke for Yenom and galing nun kasi hindi ko ina-expect na na ganun yung magiging fake choke niya. Galing no, sinukli, tas inulit niya ulit, tas sinukli, tas binibilang lang pala. So, ang galing. It's a creative way sa sa wordplay na yon. Props kay Yenom doon. Nagustuhan ko yon. And dahil doon sa pakulo na yon,
I think mas naging malakas to compare sa round 1 niya. Ito yung bibigyan natin ng 9 points. Ganda nun. And although yung sinukli na wordplay is nagamit na rin yon kay nagamit na rin ni Hypoplastic yon kay Nukli nung review natin. Pero para sa akin mas naging creative si Yenom sa paggamit nun. And same idea, same angle, pero mas effective yung paggamit ni Yenom ng sinukli na nameplay. Diba? So, props. And I think malinaw. Itong round 2 malinaw na Yenom yun. It's a 9-7 in favor of Yenom. So, that's a 17-14 up by 3 points. First 2 rounds si Yenom na yon. 3 points lang. Hindi pa uli ang lahat. Pwede pang mahabol ni Nukli to. Pero depende sa kanya. Game. Naghahagis ka ng mga pera. Alam mo ba pare, hindi gods yun? Papakita ngayon kung paano patalsigin ng kaibigan niyang si Diwata itong utol niyang Otlum. Ang lupit yan magtugma. Ang lupit yan magtugma. Pati yung sinasabi na breeding. Abaking ina mo, yung breeding. Sinabi yun ni Hypo. Round 3 game. Kung anong tinutugma-tugma niyan. Ayos no mema rhyme. Inaantay ko nga yung punch, puro irrelevant line. Buti na lang may humiyaw at sumigaw si Rhea ng time. Pag-adik nito ni Yenom, sa battle rap lumilitaw. Tanga sarap mong ibalibag. Para kang si Maria Juana, ang dali mo matibag. Linya niya yun ha, hindi ko linya. Para kang si Maria Juana, ang dali mo matibag. High school bars pa nga, ayaw tumahimik ni Tarantado. Kung di naman panalo sa kasa, isip mo na lang gago. Alam nyo ba, sa likod ng camera bilang ama tong si Yen, mas pinili pa magchongke. Imbis na pang add to cart ni baby, binibili ng cart pang order. Pagiging runner, in-apply sa pamilya, tinakbuhan lang ni kamote. Walang respond, itong responsable, mas sinuna ang responde. Sabi niya kay Jad, yung kalaban mo lato-lato, habang ikaw otal-otal. Lato-lato? Otal-otal? Aba grabe ka na, Lods! Kung si Hypo may wordplay, ikaw may baliktaran mongoloid. Utal-utal ang pota, baka utal-utal. Yung katangahan, sinigaw pa ng proud. Yung Yu ginawang O para makabuo siya ng round. Intro niya kay Hex, kesyo overspeeding, ticket, violation. Basta yung bottom line about kalsada, ibang klase ka huser. Mukha kang mag-a-apply bilang traffic enforcer, ano, tanggap ba? Kulang na lang hand gesture. Gago ang sakit mo sa eyesight. Nagbanggit na about kalsada, puta wala pa ring highlights. Do you remember? Bangka de makina, kaya hindi nahalata na makinang bangka, diba putang ina? Yung mga ganyang estilo, si Badang idolo. Halata ka naman masyado na si Badang ang idolo, ganun ba yorn? Gusto mong mapabilang sa mahusay? Ganyang lyrics mo, walang art. Grabe yung pautot, masabi lang na naging part. Patay sa akin yung ganto, ngayong ako ay nagpatol. Mali ka lang sinugalan, ako'y kilalang balasador. O balasador, ano gasgas na ba yung linya? Yung tactic di na effective, pues di mo pa rin mapipigilan. Pistolero sa pagsanib, kaya tutok, alabet, sa dugo may pagkaganid. O balasador, ito na yung napipintong panganib. Sa akin ay hindi balakid. Yang katangahan mong taglay, di na kailangan ng eksperto para sumuri ng bangkay. Sa aking paglipat ng pwesto, may isang di mapalagay. Pinakita ko lang kung sino bang nasa likod ng pagpatay. Liban para Yenom, let's go! Okay. Consistent. Ayun lang yung masasabi ko kay kay Nukli. Consistent. Round 1, 2, 3, no? Walang pagbaba ng energy, walang pagbaba ng dami ng punchlines, ng haymakers, nandun. Andon at andun yun. Hindi yun bumaba. Kaso nga lang, hindi rin tumaas yung energy niya. Sabi ko nga, from round 1 to 3, ganun at ganun din. Kung sabihin natin may 3 effective lines si Nukli sa round 1, 3 lang din yung sa round 2, 3 lang din yung sa round 3. Parang ganun. Basta pantay-pantay. Walang wala akong, actually yung pinaka hinahanap ko talaga is yung direct na
na suntok para kay Yenom na kayang magpabagsak kay Yenom sa isang linya lang. Alam mo ba, isang linya lang na katumbas nun lahat ng mga punchlines ni Yenom na tumama sa kanya. Yun ang hinahanap ko unlike kay Yenom, may pa isa-isa tayo naririnig na malalakas na linya. Mahaba yung 2 minutes, no? Maraming masisiksik si Yenom doon. So, isipin natin, 'di ba? Kung puro punchlines yung binabato ni Yenom, ano pa rin? Ang laki pa rin ng nagiging agwat doon. Kasi tumatama yung mga suntok ni Yenom, unlike kay Nucli. May iba na tumatama, pero pag tumama is hindi ganun kabigat, the please lang. So ganun ganun ko siya nakita. Although malakas yung performance ni Nucli kasi andun yung linis ng performance, andun yung boses, pero alam niyo kung ano yung kulang, yung bigat ng punto, yung creativity at yung effective setup para dun sa punchline. Yun yung kulang kay Nux. So sayang kasi sabi ko nga, I'm expecting better Nucli from his past performance na review ko, pero ayun, naging same. 3-7 yung alam ko, sa pagkakalam ko 3-7 yung round 3-7 yung score kay Nucli against Hypoplastic, tapos ngayon 3-7 pa rin. So it shows na consistent talaga si Nucli from round 1 ng tournament hanggang round 2. So yun, mag-i-improve pa to si Nucli. Mag-i-improve pa to. So, yan ang pakinggan natin. Pero ba ito ng kwente? Wala talaga. Replay nyo na lang sa YouTube. Yo. Ano pangalan mo, Nucli? Medyo bagay, Kada may battle na ko, nag-aambagan kayo. Samut-saring kamay ho yung nag-aabutan sa'yo. Kailangan pag-ambagan si Nucli para lang mabuo. Pamasahe patungo sa tinatahak niyang karir. Pero yung mga tropa, pinaplastic at ginagawang cashier. Pinaplastic mo yung dating katunggaan mo sa beer. Stunting mo na mismo nagsasabing di mo kailangan ng cheer. Ang corny. Ito. Ang corny na, di ba? Kaya to sa turna, itong og-og makikickback. Si Nucli iuhulog na parang nasa tip box. Kumbaga sa ball game, puro miss black. Sa'yo ito ay dream match. Nakakatuwang sa maliit pa ng gagaling nagbibigay sa'yo ng big shot. Kaya sige lang, sumakay ka at ikarga mga bagahe pero di mo alam kung saan nga ba papunta. Pas battle mo, dinami mo yung nagmamaneho ng grab, putang inan to. Saktong grab driver naman na magsusundo sa'yo. Pagkabook, sakay, tsaka ako ika-cancel. Yung route, patanay, pakit ng windmill. May screw sa kamay, tarak sa yung bracelet at mamamatay sa loob ng karton na parang Paul Walker at dinadaan mo lang sa multi kahit wala kabuluhan. Wala kang linyang tumatak, sa tenga lang yan dadaan. Madalas di maintindihan, nilalaliman yung laman pero huwag kayong mag-alala tong si Nucli, abot ko yan. Abot nyo ba? Yung si Nucli, abot nyo ba? At kung usapang bara, sa bangko tayo mag-usap aba. Habang sa'yo, pasok lang sa alkansya. Sulitan mo yung bars kung makikipagpalitan ka. Siguraduhin mong buo yung dala mo, di ako tumatanggap ng barya. At isang hiwa ka lang sapat na. At di na kailangan pang habangan. Kita naman namin sa'yo na ulo lang ang papakinabangan. Kita nyo, pulado na. Gaya ng inaasahan, lalabas talaga ang kulay pag pera na pinag-uusapan kasi ako si Yenom, money, kaya ako pinadala. Pero pangalan pa lang, alam nyo na meron ng halaga. Nung tinanggap mo yung pera, dapat sisihin mo sila. Yung akala mong easy money, abuloy na pala. Tayo yan, para sa laban na yun! Yo! Okay. Hindi na maintain ni Yenom yung performance niya sa round 2. So, strongest round ni Yenom, round 2. 1 and 3, magkaparehas. So, bigyan natin ng 8 yun. Feeling ko nga, pinaka worst round niya tong round 3. Hindi ganun ka-epektibo si Yenom sa round 3. Tapos, umulit yung angulo na, yung change, sinukli. So, umulit Kumbaga, na-extend niya yung angulo niya sa round na ginamit niya sa round 2 papunta sa round 3 at na-extend ulit yung sa round 3 tapos hindi rin naging ganun ka epektibo yung mga punchlines niya for Nucli dito. Kaya yun, weakest round though
ni Yenom, pero still kanya ko pa rin ibibigay yun. Pwedeng ang tabla yun eh. Pwedeng tabla yun, pero I think 'di ba? So ano kaya? First 2 rounds malinaw yun, Yenom. Strongest round ni Yenom, round 3. Round 2. It's either tie or Yenom sa round 3. Isip. I think regardless 'di ba? Pero ayun, Yenom pa rin 'yon. All 3 rounds. So that's 25, 8, 16, 9, 25 points for Yenom. Kay Nucli naman is 21. So 25 to 21, all 3 rounds Yenom. Okay. Sa mic, anak pawi. Boto ng Urado! Urado! 3C! Mali. Ang boto ng Urado! 3-2! Uy, gago, 3-2? Wow! Mag-a-advance sa semis! Magingay! Tayo lahat para kay Yenom! Ayun, Yenom. Gogi, 3-2, dikit. Hindi ko na-expect yun Para sa akin, okay yung kahit manalo si Nucli yun. Siyempre, kailangan kung manalo ngayon para sa bike yun. Salamat kay Yang Angeles, Space Ray Force. Shoutout nga pala siya, siyempre sa asawa ko siyempre shoutout nga. Ang Hilorangga, pare George Forme. Yo, Cynical J, Taytay Rizal. Binoto ko Yenom, round 1. Yun yung pinaka para sa pinaka-big. Ay, wala, naglag. Pero 3-2. So either way, sa live siguro ganun yung yung feeling either way. Hindi ko na-expect Hindi ko na-expect na na 3-2 yun. Siguro yung mga bumoto kay Yenom nag-base sa overall or sa elements din na ginamit. Then yung mga bumoto kay Nucli siguro more on technical. So tignan natin. Although si Cynical na yung una. Then, kuha ni Yenom yun kasi ang ganda sana ng delivery ni Nucli kaso hindi tumatama yung punchline. Yes, yun nga Tapos sobrang haba ng setup sa akin. Tama. Tama. So, hindi ko maagad sa round 2, malinaw. Kay Yenom. Malakas. Yes. Ay, tama Yenom. Tapos round 3 tinabla ko kasi. Diba? Sabi ko sa inyo pwedeng tabla yung round 3. Diba? Tama. Tama tayo. Masyadong yun, gano'n same lang yung ginawa ni Nucli. Tapos yung kay Yenom na round 3 niya umikot lang sa Nucli. Si Nucli na birthday. So para sa akin hindi ko siya kinakount as So 1-2 Yenom, round 3 tabla. Tama. So para halos yun yung second judgment ko, 'di ba? So narinig niyo naman siguro yung paano ko binreakdown yung boto ko doon. Kasi nga pala, ang binoto ko si Yenom. Yan tournament siya, kinailangan ko siyang i-judge ng dalawang method, which is yung number 1, yung per round ko siya dinudge, and at the same time, dinudge ko siya entirety. Okay. So, dun sa per round, masasabi kong round 1 nakuha ni Yenom. Round 3 yung kay Nucli. Pero kapag dinudge ko siya entirety, hindi siya mas ganun kahirap i-judge. So, mas lumamang sa mga techniques si Yenom kumpara dun. Reference-wise, quantity na kay Nucli, mas marami siyang nabatong reference. Pero yung sa tingin ko, yung effectivity at pagiging convincing ng mga reference at angles na ginamit ni Yenom, sapat yun para, para mag-edge dun sa battle. Tama. Entirety, hindi siya ganun ka-debatable, Yenom, pero kung per round naman yung judging, 2-1 siya, Yenom pa rin. Galing! Linaw, Rasik. Agree ako doon. ETC round 1 maraming quotable yung kay Nucli, kaya mas binoto ko siya doon. Yung round 2 naman kay Yenom, yung kay Nucli kasi okay naman, kaso yung mga cover setup pwede naman niya gawin 2 lines lang yun. Bali round 2 kay Yenom. Round 3 naman naulit yung mga angle na sukli, parang nagamit na yun sa round 2, tapos mas malakas yung round 3 para sa akin ni Nucli, kaya Nucli.
Okay. Yo, Ismail, binoto ko si Nukli. Round 1, binigay ko kay Nukli dahil sa sunod-sunod yung punchline niya at yung multi. Habang kay Yenom naman, ang tagal ng punchline, kaya kada bitaw niya ng linya. Round 2, binigay ko sa kanila tabla. Para sa sila nagpapalitan ng punchline. Talaga? Tapos yung round 3, binigay ko kay Nukli ulit dahil yung bitaw ni Yenom, redundant na masyado tungkol sa Nukli, Paul Tulip na lang. Round 1 kay Nukli, round 2 tabla, round 3 kay Nukli yun. Okay. Yon, Blizzard, binoto ko si Yenom. Round 1, pares naman silang consistent sa delivery, tsaka confident sa mga linyang binibitawan nila. Siguro pang warm up talaga nila yung ginawa yung mga linyang nila. Pinagbasihan ko na lang yung lumanding na punches. Kahibla lang yung pagitan. 8.5 kay Yenom, 8 naman kay Nukli. Tapos sa second round, masyadong mahaba yung talaga yung setup ni Nukli, kaya talagang yun yung naging dragging na round para sa kanya. Tapos si naman, stretchable masyado yung si Nukli. Pero yung pagpipig choke niya, akala ko yun talaga yung magpapaano na Nukli na to eh. Pero naihugot niya pa yun na-explain niya ng maayos, gumanda yung ender. Kaya binigay ko yun para kay Yenom. Sa round 3, para silang naging dun. Siguro, si Nukli, maganda naman yung mga ipakita niya. Si Yenom naman, ganun din. Kaya pinagtay ko na lang sila. So, round... Di ba, sabi ko na nga po, pwedeng tay yung round 3. Sana pala tinabla ko na lang para may dalawa tayong kaparehas. Pero regardless, nasabi ko naman na yun before tayo mapunta sa judgment. Diba? So, okay. Round 1, Yenom. Round 2, Yenom. Round 3, Tay. Diba? So, okay. Maganda yun naging ko doon. Pagtingin ko doon sa battle, especially sa paghimay ng rounds, kasi si Blizzard tsaka si Razik ang naging kaparehas natin, I think. Razik ba? Basta ayun, may dalawa tayo naging kaparehas. Galing natin doon sa part na yun, and nakaka-proud. Nakaka-proud yun. Pag ako, to be honest, nakaka-proud or nagiging proud sa sarili ko kapag pag may mga live judges na naging kaparehas ko ng opinion dun sa battle. Kasi syempre maraming nagsasabi, which is totoo naman para sa akin, since nakaka-nood ako ng live na battle diba, ng battle rap. So iba talaga yung pagtingin mo sa video at yung pagtingin mo sa live. Kung paano mo napanood sa live, iba yung magiging dating nun. May mga instances na iba yung tingin doon sa vid. Oo. So yung the way na kaparehas mo yung nag-judge ng live tsaka yung paano mo ginudge yung battle online, tas parehas kayo, it tells na ganun talaga yung result ng battle So ano ko lang, point of view ko lang yun. So pero nakaka-proud yun para sa akin. So yun, tapos na tayo pucha, last 3 battles sa 1-up semis na. Gagawin din natin yung semis ngayon, okay, mag-alala. So kita tayo mga kumag. Peace out.